Nagulantang ang buong sambayanan matapos biglang dumating si former President Rodrigo Roa Duterte sa isang paliparan sa bansa nang walang anumang paunang abiso. Agad na kumalat sa social media ang mga kuha ng kanyang pagdating, dahilan upang magtanong ang publiko kung ano ang tunay na pakay ng dating Pangulo. Ayon sa mga nakasaksi, tila nasa magaan na mood si FPRD habang tahimik na naglalakad palabas ng arrival area, ngunit hindi maitatangging naging monumental ang dating niya. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagunahan ang masa sa pagsalubong na halos nagdulot ng kaguluhan sa airport corridor. Umalingaw-ngaw ang sigawan, palakpakan at mabilis na pagdagsa ng mga taga-suportang gustong makita at makalapit sa dating Pangulo. Kinailangang magdoble kayod ang mga security personnel upang kontrolin ang dami ng tao, habang patuloy namang lumalakas ang suporta at hiyawan na tila hindi naubos. Maging ang airport staff ay nabigla sa laki ng crowd na hindi nila inaasahan. Samantala, napaulat na ninerbiyos umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos makarating sa Malacanang ang balita tungkol sa matinding pagtanggap ng publiko kay FPRRD. Ayon sa ilang source, hindi umano handa ang administrasyon sa ganitong klaseng eksenang magpainit muli sa politika. Habang patuloy na nag-aabang ang taumbayan, marami ang nagtatanong kung ano ang susunod na hakbang ni Duterte at kung magdudulot pa ito ng bagong tensyon sa loob ng pamahalaan. He should address this with, for example, subjecting himself to a hair follicle test. That's been ongoing since before the election. Do you remember? Yes, yeah. And I think somewhere, I don't know where I read it, he did a follicle test already and it came out negative. Saan ko ba nabasa yun? I cannot This was remember. in, I think, Sa St. prior to Luke's. the, yes, 2021, I think, yung according to Yusek Claire Castro. Yeah. Well, sabihin mo na lang, for the sake of discussion natin, Karen, these are New Yorkers. You've been there. Lahat ng tao doon nagda-drugs. No? Alam mo yun? Hindi po. I live there, pero hindi po drugs. No, I mean, parang hindi na bago sa kanila yung part ng kanilang buhay, yung wala lang. In fact, nung nagpunta ako doon, talagang anong-ano ako doon dahil di ba, marijuana was legal there and very sensitive ang ilong ko doon. So, talagang palaging nakaganon ako at that time. So, yeah, I'm not justifying it. I'm simply describing what the life in New York looks like. Yeah. And remember when they were in exile, doon nga niya na-meet si Lisa di ba? That's how it was. That it continued after he became president is something we don't know. Pero yung nakita ko naman, gano'ng ako katagal sa cabinet, siyempre nakikita din natin siya in other settings. Alam mo kung drug addict ka, hindi ka makakadugtong-dugtong ng salita na you cannot link your sentences together. Magiging incoherent ka. Dito daw magiging incoherent ka. Sila ang pinakamagaling magsinungaling, magmanipula, at sila ang pinakamagaling na, anong tawag doon? Yung magpanggap. Magpanggap, pretend. Magpanggap. Ito po mga kareaksyon isang doktor na nagtatrabaho at i-explain po niya dito na wala pong gamot sa mga pampublikong ospital mga kareaksyon. Mga walang kaluluwa, mga walang puso, mga walang bituka, mga walang apdo, mga walang hiya kayo, makinig kayo sa doktor na ito, pati PhilHealth, pati health care ng Pilipinas ay talaga pong mga kareaksyon, nilimas po ang pera. Ito po pakinggan po natin ha. Akong nanungkulan bilang mga kababayan ko. Sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang pumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Hinihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo, wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan,
lahat ng nakikita natin, mali pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Nako, mga ka-reaction. Na-shock po ako doon, mga ka-reaction. Na-shock po ako sa doktor na yun. Grabe, wala pa talaga silang mga kaluluwa, mga tao na ito. Pati po yung healthcare system natin, ninanakawan. Ito, pakinggan po natin ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Dito po, nabutata po siya dito, ha. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Nako, mga ka-reaction. Grabe Good po. morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury cars, how would the government ensure that the proceeds of the auction would be felt by the Filipinos, especially the, allegedly it came from the flood control anomalies? Paano po natin ensure na mapaparamdam sa mga Pilipino yung proceeds na to? Ang proceeds po na ito ay mapupunta sa forfeiture fund pero hindi po ito gagamitin ng diretso ng BOC. Ito po ay iririmit po sa National Treasury. So, gagamitin po ito para sa taong bayan, lalo na ngayon na ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. So, makakasiguro po tayo sa pamamahala ni Pangulo Marcos Jr. na mga pondong ito ay dapat magamit sa tama. Do we expect as well na it will also be fund, flood control as well, especially that it came from a flood control scandal? Hindi natin masasabi sa ngayon kasi ito ay mapupunta sa National Treasury. Pero definitely dapat magamit ito sa tama para sa serbisyo sa taong bayan. Okay, thank you po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, 2 topics lang po. Unahin ko lang yung sa SALN. May we get, ma'am, the wisdom behind hiring Cuervo appraisers to come up with its own version of network ni President Marcos? Kasi parang yung sa mga previous SALNs, ma'am, di ba? Kung ano po yung, parang isa lang po yung... Cost of acquisition? Bakit po merong appraisers, ma'am? Hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. For transparency purposes po ito. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before.
Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Okay, ma'am. Ma'am, another topic. May we get your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last Monday that he quit from his post out of delikadesa. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday kung meron pong ganitong denial on his part? Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. But ma'am, E.S. Bersamin admitted that he felt bad doon po sa naging announcement and na-mention po niya na on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga Palasyo, asking him to exit the cabinet. Dito na po dito na magkakaalaman. Mapapatunayan natin dito talagang tagapagsinungaling ito ng palasyo. Tagapagsinungaling ng Malacanang. Kung anong gusto sabihin kahit kasinungalingan, sasabihin niya. Ito po yung BF, yung girlfriend ni Bongbong Marcos, girlfriend, kaibigang babae, girlfriend. May we know po ma'am kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce nung resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to, or sino po kaya yung kausap ni ES? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, former ES Bersamin said, masarap lang daw pakinggan yung delikadesa, pero hindi naman daw ganun yung nangyari, no? Do we still stand by our statement that he resigned out of delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. At kung ano po ang sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Follow-up related lang, Yusek, kanina may nabanggit na pabiro si Presidente about a cabinet shake-up, even jesting na si FL daw po ay magiging ambassador for OFWs. Magkakaroon ba talaga ng shake-up? Sabi mo pabiro. Minsan half-meant, di ba? Minsan ang mga joke. Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Salamat po. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. GMA News. Morning, Yusek. With the very important cabinet secretaries, no less than the executive secretary and the budget secretary being removed from the cabinet at may mga undersecretaries being investigated for conspiracy to commit plunder, is there an internal investigation ongoing, considering that the scandal has possibly hit the high levels to the low levels of the bureaucracy? Sa ngayon, wala pa pong pinapaabot sa atin kung may internal investigation dahil sabi nga natin kung ano man po ang issue patungkol sa flood control projects at infrastructure, nandiyan naman po ang ICI para mas maging independent po ang pag-iimbestiga. Sinabi nyo rin po, baka may mga ibang cabinet secretaries, if they feel that they are involved, mas magandang pangunahan na mag-resign na lang. But aside from that call, is it safe to say at this point that everyone is under investigation? Hindi ko po masasabi. Pinag-iisipan ko, parang wala po akong masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete at yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi,
parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Ma'am, with cabinet secretaries being made to resign or resignations being accepted as you announced, and seemingly given graceful exits, paano po masisiguro ng administrasyon that they will be made to stand investigation and eventually prosecution should it come to it? Wala na po sa kamay ng Pangulo yan. Na yan po ay maaari na sa kamay na po ng ICI, maaari na sa kamay na po ng Ombudsman, DOJ. Sila na po ang mag-iimbestiga. Pero hindi ho ba by allowing them to resign, parang nabibigyan sila ng free pass na to escape accountability? Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Nako, ito ang gusto kong reporter. May palo. Kahit ABS-CBN siya, pumapalo, para yata bumaliktad na yung ABS-CBN Para yata nilaglag na si Bongbong Marcos ng ABS-CBN Ito ang gusto ko, meron akong ito ang gusto ko. Pakinggan po natin mga kareaksyon, malupit po ito mga kareaksyon. Dito talagang supalpal itong si Claire Castro. Pabayaan, anong pabayaan? Sagutin mo yan. Ito po papakinggan po natin. Ito ang gusto ko. Parang nabibigyan sila ng free pass na to escape accountability. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS. Morning, Undersecretary. The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Nako! Nako mga kareaksyon, yung una pong statement po dyan ni Claire, ang una pong statement dyan ni Claire, ito po mga kareaksyon, malupit po ito mga kareaksyon. Talagang certified tagapagsinungaling po siya. Kahit kasinungaling ang sasabihin niya yan. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang nakakagulat lang kasi na inanunsyo, ang Malacanang mismo ang nag-anunsyo na nag-resign ang dalawa. Na hindi pa pala nagre-resign nung inanunsyo. Biglang sasabihin ngayon ni dating Executive Secretary Bersamin, hindi siya nag-resign at all. Hindi yung nag-resign late hindi siya nag-resign at all. Ganun. Ang akala ko, nag-resign siya after na i-anunsyo. Never nagsumite si E.S. Bersamin ng resignation letter. Hanggang ngayon. So siguro ang tanong doon na kailangan na may paliwanag ng Malacanang, bakit ang sabi ng tagapagsalita nag-resign out of delicadness? Oo. Parang ngayon may problema ngayon sila magpaliwanag. Hindi tagapagsalita, tagapagsinungaling. Paliwanag, hindi pa nga tapos yung isang problema. Meron lang na kailangan ipaliwanag ngayon. Siguro inunahan para makaalis ng maayos, pero yun nga lang. Hindi pero kung hindi totoo yun, may problema tayo. Kung hindi totoo, parang pagsisinungaling lalabas. Yun kung, kailan nakausap mo na si E.S. Nakausap ko si E.S., hindi siya nag-resign. Diba? O diba mga kareaksyon? Tagapagsinungaling ng Malacanang yan. Kasinungalingan pala yung nag-resign si Bersamin. Ako.
Oh, di ba? Tagapagsinungaling talaga eh. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Di ba sinabi mo nag-resign? Di ba sinabi mo nag-resign? Hindi naman pala nag-resign eh. Tinanggal pala eh. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former Executive Secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Well, Mr. President, the aspiration is to produce our own technology, defense technology, Mr. President. But the department strongly recommends the amendment of the Self-Reliance Defense Posture Law so that government can so the government can invest in research and development as well as the government can invest in defense manufacturing investments, Mr. President. So because of that law, there are limitations in terms of what government can do in defense manufacturing, Mr. President. I'd like to hear a better word, Mr. President, than aspiration. Parang aspiration, malayong-malayo pang mararating na. Can we use another term para kahit paano the vision. Hindi yung lilipad-lipad na... The vision. The actualization, Mr. President. Yun naman talaga ho ang gusto ho natin because it also creates jobs and technology transfer. But it's as you know, the defense is also very complicated and the technology is not readily available. Yes, Mr. President, talagang yun ang aking gustong tunguhan kasi can you imagine the Mutual Defense Treaty is 74 years old. Kahit papaano nating kwentahin ito, Mr. President, talagang wala. Pasensya na kayo kung exasperated ako pero... Yan. Pero Mr. President, if you've seen the last 3 years, yung mga balikatan exercises had ramped up tremendously, Mr. President. And that's clear evidence that the Mutual Defense Treaty is doing its responsibility, Mr. President. Yes, but they fell short in being able to satisfy our requirement that our country is now in a clear position of being able to repel armed attack. Ayoko nang bumalik doon. Yung kasi lang ang punto ron Mr. President. Well, Mr. President, last comment, actually under the leadership of Secretary Teodoro, doon po talaga nag-umpisa itong ramping up ng mga alliances with our like-minded partners, Mr. President. And with that, doon rin nag-umpisa yung investments rin ho natin sa modernization. Kaya this year, Mr. President, pinakamalaking modernization fund ang ilalagay po ng Senado para po makahabol ho tayo sa mga pangangailangan ho natin. Yun po yung gusto ko sabihin, Mr. President. Nakabawi-bawi tayo ng konti dahil nandyan ang aking kaibigan, Secretary Gebod Teodoro. Kung wala pa siya dyan, paano na? Kasi hindi natin masasabi kung mananatili siya dyan. Pwede siyang... yung palang punto niyo, Mr. President. Nakuha ko na ho. Kaya nga Would you say that militarization rather than diplomacy is the main mode of dispute settlement?
Of China? No, Mr. President, absolutely not, Mr. President. Okay. So, ang main tool po natin is diplomacy insofar as the Philippines is concerned. Yes, Mr. President. But it's at the same time, Mr. President, it's to our best and core interest to continuously modernizing our capability, Mr. President. Yung po mga diplomatic efforts natin, ano-ano po yun? Sana hindi lang po mga diplomatic protest tsaka yung tinatawag nilang megaphone diplomacy. Are there actual negotiations and are there budgets devoted for these actual negotiations para yung diplomacy makita natin po talagang nag-ooperate? Mr. President, under the budgets of the Department of Foreign Affairs, Mr. President, merong mga amounts there to continuously engage our partners as well as other countries in diplomacy, Mr. President. Mr. President, is it correct to say that the Department of National Defense is asking the people for billions of pesos to defend the West Philippine Sea, or WPS? Well, Mr. President, it's not only limited to the West Philippine Sea, Mr.